Presyo ng palay, double dry cropping at iba pang irrigation programs ng pamahalaan ating pag-uusapan kasama si National Irrigation Administrator Engineer Eduardo Guillen. Admin Guillen, welcome back po sa programa. Salamat po. Magandang tanghali, sir. Sir, malinaw po ang direktiba ng ating Pangulo. Tiyaking abot kaya ang presyo ng bigas para sa bawat pamilyang Pilipino habang pinapalakas ang kita at kabuhayan ng ating mga magsasaka. So, sa harap po ng kasalukuyang hamon kung saan ang buying price ng palay ay bumababa sa 8 to 10 pesos kada kilo, paano po tinutugunan ng NIA ang layuning ito upang sabay na mapangalagaan ang interes ng consumer pati na ng magsasaka? Wala, mabigat po yan, ano? Pero ang NIA kasi, yan ang kahalagahan po ng ating contract farming. Meron kasi tayong programa sa NIA na contract farming na kung saan sinisiguro po natin na yung ating mga kasali doon ay binibili po ng NIA yung kanilang palay ng sa halagang 21 pesos to 25 pesos. Ano po? At ang formula po kasi ng NIA, yung 80% ng ma-produce po natin doon ay ibinabenta natin dito sa regular price. At yung 20% naman, yun yung ibinebenta ng NIA ng 29 pesos. So far, magdadalawang taon na po yung programa natin na ito, ay maganda naman po ang epekto at marami po tayong natutulungan. Bukod po doon, binubuo natin yung ating mga irrigators associations into cooperatives. At sila naman po, yung priority na binibigyan ng PhilMec ng farm machineries, lalo na po yung rice processing system na tinatawag, yung kiskisan. Para hindi na po sila magbenta dapat ng palay, dapat bigas na. Kasi yung palay ay lagi nating problemang bumababa. Admin, bilang ahensyang pangunahing responsable sa irigasyon, paano po pinapalakas ng NIA ang kakayahan ng mga magsasaka na hindi lang umasa sa merkado, kundi maging aktibong kalahok sa buong value chain ng produksyon ho ng bigas? Well, kagaya ng nasabi ko po kanina, ang yung tinatawag natin dapat may economies of scale ang sistema ng ating mga magsasaka. So, para maging all-inclusive yung ating programa, binubuo natin sila as cooperative. Yun po ang solusyon natin doon. At para po mula doon sa financing, dito sa production, at saka dito po sa marketing, ay nandoon po sila. So, yun po yung solusyon talaga natin. At ang pagbuo namin ng kooperatiba sa kanila ay isang co-op per town. Para humihingi rin kami ng tulong sa ating mga local government units para po mapabuti talaga ang kalagayan ng ating mga farmers. Dahil may mga missing link doon sa value chain na ang mga LGUs lamang po ang pwedeng tumulong. Admin, sa tuwing nag-guest po kayo sa amin, nababanggit nyo palagi yung pagpapalit ng cropping calendar para mapataas yung produksyon. At ngayon, pinapatupad nyo na rin yung double dry cropping. So, pakipaliwanag po kung ano itong double dry cropping at paano nito napapataas ang produksyon ng mga magsasaka nang walang dagdag na gastos sa government. Alam nyo po kasi ang of course, ang direkta po na approach dito para tumaas sana ang production natin is magdagdag tayo ng irrigation facilities. Alam naman natin na matagal din gawin ito. So habang nagdadagdag tayo ng irrigation facilities, may mga paraan naman po kasi para mapaangat natin yung ating production. Katulad po nung sinatawag nilang dapat ma-increase yung cropping intensity. Mali po kasi yung sistema natin sa ngayon, yung dati na ang isang cropping natin ay natataon talaga siya dito sa tag-ulan. So, yung cropping namin na yun, June, July. Siyempre, tatama ang bagyo dyan. Tapos, ang unang cropping namin noon is December. Magtatapos kami ng April, May. Ngayon, binago po natin. Ginawa natin October ngayon yung unang cropping natin. Pag October, aani ka ng February, quick turnaround. March, tatanim ulit kami, aani ka ng July. So, malalayo yung ating mga farmers sa Baguio, climate smart agriculture ang tawag po natin dito. At the same time, tataas yung kanilang productivity, dahil yung yield nila tataas dahil nga maaraw. Pag maaraw, mas mataas ang yield ng palay. So, in-increase natin yung yield, in-increase din natin yung cropping intensity. So, tataas talaga ang production natin.
At the same time, of course, kikita yung ating mga farmers dahil nga pag mas mataas yung cropping intensity, mas malaki ang kita ng mga magsasaka. No, si admin, hindi nyo talaga mapapalsutan. Lumulutang yung expertise niya. I had the rare privilege of makakwentuhan si admin doon sa hometown niya o sa Ilocos. No? Kiba din ho nito ang implementasyon ng alternate wetting and drying method sa irigasyon. Paano po ito nakakatulong sa pagtitipid ng tubig at pagbaba ng production cost at pagtaas ng ani ng maraming lugar sa ating bansa, admin? Alam niyo po kasi ang nakasanayan ng ating mga farmers ay pag nagtanim na ng palay, laging nakalubog yung palay nila sa tubig. For the main reason po na para huwag tubuan ng damo eh. Pero pag ginawa mo naman kasi yon, pag nakababad yung lupa mo sa tubig, una, hindi siya na-expose sa hangin. So, yung hangin kasi ang isang source din ng ating yung fertilizer natin, yung nitrogen, micronutrients. Ngayon po, sa sistema ng NIA ngayon, naglalagay kami ng observation well, observation tube, 30 cm doon sa ating palayan. At kapag naka 21 days na yung ating nakatanim ng palay natin, ibababa namin yung tubig, tatanggalin namin yung tubig at ililipat namin sa ibang area. Hanggang makita namin na konti na lang yung laman ng tube, saka namin ibabalik ulit. Pag ginawa mo po yun, siyempre nakakatipid ka ng tubig. Ang tala namin dyan, nasa 30% ang natitipid namin. Mas marami po kami napapatubigan. At ang maganda pa po noon, may kapartner po tayo dyan, yung para sa carbon credit sequestration. So, pag ginawa ng mga farmers natin yun, meron pa silang additional income doon sa carbon credit. At napansin namin na mas mataas din po ang yield ng kanilang palay dahil ang palay parang, parang tao yan eh. Pagka nagutom, maghahanap ng pagkain. Pag binaba mo yung tubig, hahabulin ng root system niya yung tubig. So, mas hahaba yung root system, mas gaganda yung absorption niya doon sa micronutrient. So, nakatipid ka na ng tubig, may extra income pa yung ating mga farmers sa carbon credit, at tataas pa yung yield ng kanilang palay. Yung alternate wetting and drying method na yan, Ase Kaabo, yung isa sa mga nakatulong nung panahon ng El Nino last year. Tama po ba? Tama po. In fact, ang vulnerable namin noon sa UPRIS na lang, UPRIS area, was at 50,000 hectares. Yun ang hindi namin kayang patubigan noon. Out of the 140,000 hectares ng UPRIS, 50,000 ang vulnerable namin. Ang hindi lang namin napatubigan, 4,000 hectares. So, malaking bagay po. Admin, paano naman po nakakatulong yung pag-cluster ng Irrigators Association, pagtatayo ng mga rice processing centers at yung nabanggit nyo kanina, contract farming, para po mas mapalaki yung kita ng ating mga magsasaka kahit mababa po yung presyo ng palay? Alam niyo po kasi, ang gusto kasi ng ating Pangulo ay makapture ng ating mga farmers yung value added ng rice production. So, again, mula doon sa financing hanggang doon sa marketing. Ngayon, ang negosyo kasi dapat may economies of scale yan eh. So, the only way para gawin mo yan is i-cluster mo yung ating mga farmers, yung ating irrigators associations into one cooperative. Per town po kami. At pag ginawa mo yon, mas mapapadali rin ang pagpili ng PhilMec nang bibigyan nila ng farm machineries. Dati, magbigay ang PhilMec sa mga maliliit lang na grupo. Pero ito ngayon, di ba, ang gusto ng gobyerno yung inclusive growth. So, mas maraming member ng grupo, mas maraming matulungan. At ito naman ang binibigyan ng PhilMec ngayon, ng mga farm equipments. So, ngayon, ang ating mga farmers, dahil may cooperative sila, pag nagbenta sila ng palay nila doon sa kanilang cooperative, hindi magtatapos doon yung kita nila eh. Of course, yung co-op nila, kikita rin sa rice processing and marketing, di ba? So, yung additional na kita nila, babalik naman sa kanila through dividends and patronage refund. Yun ang tunay na sustainable na pagtulong sa ating mga farmers, at yan ang bili ng ating Pangulo. So, meron na kami na buong mga 300 plus na cooperative sa buong bansa, at may nabigyan na ng mga RPS na more than almost 200 na rin ang nabigyan ng RPS. Ito, medyo napagkwentuhan natin to nung nasa inyo tayo, admin. Sa aspeto ng teknolohiya, paano ginagamit ng NIA ang solar-powered irrigation, AI-driven weather monitoring, and digital tools upang mapabuti ang efficiency, mapababa ang production losses, at masiguro na ang sustainability ng ating mga proyekto? Well, alam niyo po, kung makikita mo sa farm, dati-dati, of course, ang ginagamit ng mga farmers natin, yung mga diesel-driven na mga pumps.
napakamahal. Yung isang farmer na nakausap ko noon, sabi niya umaabot ng between 40 to 80,000 yung gastos nila sa isang hektarya pa lang. Ano? Ngayon, itong mga solar pump irrigation projects natin, libre na ito. Wala na silang gagastusin dito. At ang area po na napapatubigan nito is around mga 10 to 15 hectares. At ito po, yung mga farmers natin na hindi nakasama doon sa National Irrigation Master Plan ng NIA. Ito po yung mga, ang slope ay 3% up to 20%, nandun sila sa mga upland communities. Ito rin yung mga producers natin ng high-value crops. So, makita nyo lang sana, like mga projects namin sa Cebu, makita mo yung pagbabago ng buhay ng ating mga farmers kasi ngayon marami na nagpapatayo ng mga konkretong bahay doon. So, yung tulong na ito, talagang far-reaching ang naabot na ito. Ito yung, di ba ang gusto ng ating Pangulo is pababain ng poverty incidence? Ang more than 50% ng ating mahirap na sa agricultural sector. Ang maganda dito sa solar-driven irrigation natin, pump irrigation, 4 to 6 months lang namin tinatayo. So, mabilis yung turnover natin dito. Kaya, napakahalaga po na ito. Nagtatinim sa amin, sa Ilocos, tabako. Doon sa Mindoro, sibuyas. Sa Cebu, yung mga high-value crops sila, yung mga pang-vegetable, pinakbet, mga ganyan. So, Gutom ako. lahat. Opo. So, I think this is also a collaboration point na magiging interesado at magiging excited ang DICT. As Joey, At lalo na siguro sa aspeto rin ng climate resilience. So, last year, ang dami pong bagyo na dumaan sa ating bansa at mas magiging frequent na po yung climate phenomena gaya ng El Nino at La Nina. So, paano po natin may ensure na yung ating mga irrigation system ay magiging climate resilient? Well, una po, nakalimutan ko lang sabihin kanina, yung ating mga solar pump irrigation system na yan, may AI technology yan. So, doon, ibibigay niya sa amin yung data kung kailan ka dapat magtanim, ano ang dapat mong itanim, yung variety na dapat mong itanim. So, yung mga yan, nilagay namin yun sa mga dulo ng ating mga national irrigation system. So, natutulungan niya kami ngayon na i-determine kung kailan ka dapat magtanim. Again, climate smart ka na, digital agriculture pa. Iiwas mo yung pagtatanim mo doon sa mabagyo o kaya may calamity. So, isa po yun. Of course, ang maganda pa po dito sa sistema natin ngayon, sa NIA, yung kapag ka dry season, yung aming itinatanim po dito, madalas yung mga hybrid variety, so mas mataas ang yield. At pag panahon pa naman po ng tag-ulan, yung mga inbred naman. So, both yung pondo ng field rice, kasi nasa kanila yung inbred seeds, at saka yung National Rice Program, nandiyan naman yung hybrid, na ma-maximize po natin. Maganda po yung, sinasama natin dito yung magandang samahan ng NIA at ng DA ngayon. Lagi kami nagpi-meeting through SECTICO, yung convergence meeting natin, para yung input na ibinibigay ng DA din sa ating mga farmers, na ibibigay namin sa tamang oras. Meaning, bago mag-release ang NIA ng tubig, ay nasa kanila na yung mga farm inputs. Dati-dati kasi, wala sa timing eh. Pero ngayon, yan ang kagandahan ng pagsasamahan ngayon, yung convergence efforts ng iba't ibang agency. I think maganda ho yung pagkakalagay ho kay Admin Guillen because he's also a technocrat. Hindi siya umaasa doon sa traditional ways of irrigation and farming. Pero Admin, madalas pong nabanggitin sa kahalagahan ng mga high dams. Sa halip na puro dredging at revetment, maaari po kayong maging bahagi ng flood control budget ng DPWH, yung mga high-impact infrastructures. Ano po ang paninindigan nyo ukol dito, Admin? Kasabihan tayo eh. Anything that you cannot control, you cannot manage. So para sa amin, sa NIA, ang best flood control project talaga is water management. So mamamanage mo lang yung tubig, makokontrol mo lamang siya. Kung meron kang high dams. So ibig sabihin na to, pag may high dam ka kasi, katulad ngayon, ang NIA, meron kaming system, madedetermine namin kung ilan yung tubig na babagsak dito sa ating reservoir pag may parating na bagyo. So malayo pa lang, alam namin kung bubuksan ba namin yung gate ng aming dam, magre-release pa kami ng tubig o hindi. So nakakatulong po ito sa flooding.
Kung makikita nyo yung ating mga dams ngayon, halos puno yan lahat eh. Kasi nga, again, dahil doon sa technology na yon, meron kaming, alam namin kung kailan mo dati kasi pag may paparating na bagyo, kinakabahan ka na, iaangat mo na yung, magre-release ka na ng tubig. Yung pala, wala na mababagsak na ulan. Pero ngayon po, nagagamit namin yung technology para po na-maximize natin yan. Ano? And of course, ang DPWH kasi, nasa kanila yung malaking pundo ng flood control. Eh. So, ang utos naman ng Pangulo sa kanila, makipag-ugnayan sila sa amin para yung ibang mga projects nila like yung Sabo Dams. Yung Sabo Dam, sedimentation control yan eh. Pero pwedeng gamitin yan ng NIA para, makapag-divert naman kami ng tubig. Pwedeng diversion dam siya. So, flood control na siya, diversion dam na, nagagamit pa sa tourism, no? At sa aquaculture. So, yung tawag namin sa NIA dyan, bayanihan eh. Ang gusto ng ating Pangulo na magbayanihan kami, ginagawa namin yan, NIA at iba't ibang agency, yung DPWH, para yung flood control fund nila, at least magkaroon siya ng food security component. Yan, nabanggit nyo, admin, yung bayanihan. No? So, mahalaga ang koordinasyon at pakikipag-ugnayan sa mga LGU at sa ibang ahensya para po maipatupad din yung mga innovation ng NIA. So, sa ngayon po ba, meron kayong existing partnerships with other agencies para po mapatupad yung mga programa ninyo? Alam niyo po, ang totoo niyan, ako dating mayor, alam ko na ang susi ng pag-asenso rin ng ating mga farmers, malaki ang maiambag ng mga local government units. Halimbawa na lang, bibili sila ng produkto ng ating mga farmers. Lahat naman ng LGUs natin sa buong bansa, merong pang calamity fund eh. Pagka calamity, namimigay ng bigas. Pag Christmas, namimigay ng bigas. So, imbes na bumili sila sa traders, bakit di ka na lang bumili sa farmer mo, yung IA mo? Lalo na kung meron kang cooperative. Ano po? So, lalo na dito sa mga cities, kinakausap din natin yung ating MMDA para po tumulong kausapin yung ating mga city mayors para naman bumili rin sila ng produkto ng ating mga farmers. So, isipin natin, ang pinakamalaking market mo kasi dyan is itong gobyerno. Ang suggestion ko nga kina Presidente at saka kay Sec Kiko, dapat kako yung NFA, huwag siyang magbenta ng murang bigas dito sa ating mga LGUs. Para si LGU mapilitang bumili sa ating mga farmers. Ang laging sinasabi ng mga farmers natin, yun lang namang market eh, para mapaikot nila yung kakaunting kapital nila at mapa-asenso natin yung ating mga kooperatiba. Well, admin, mensahe na lang po sa ating mga magsasaka, lokal na pamahalaan at publiko na umaasa sa murang bigas at masaganang ani. Alam ko po, sir, ang totoo niyan na yung mga farmers natin, ramdam naman nila, yung kita naman nila yung ating ginagawa. Eh. So, ibig ko sabihin, yung direction na gusto ng ating Pangulo, yung pag-empower sa ating mga farmers through sa pagbuo ng kanilang mga cooperatives, alam po nila yan. At ramdam naman natin at kita natin yung pag-asenso ng buhay nila kung nakakapture nila yung whole value chain ng rice production. Ang pakiusap lang natin sa mga local government units, ang totoo niyan, may mga missing link doon sa value chain na LGU lang ang makakatulong. Katulad ng pag-empower sa ating mga cooperatives, yung pagbili ng mga lupa kung saan itatayo yung mga warehouses. Napakarami pong pwede nilang itulong, lalo na yung marketing. Kung tayo lang sana lahat ay magtulungan, huwag nating iasa lang lahat sa national government. Total, lumaki naman ng dati IRA ang tawag doon sa aming internal revenue allotment. Yun yung tawag sa mga pundong na pupunta sa LGUs. Ngayon, NTA na National Tax Allotment na. So, ibig sabihin, mas marami ang perang napupunta sa LGUs ngayon. So, dapat mas aktibo ang ating mga LGUs na tumulong sa kanila. So, ang NIA, nakipagpirmahan kami ng MUA dito sa ating sa local municipalities of the Philippines para po dito sa purpose na ito. Sabi namin, i-identify namin yung mga pwede nilang itulong sa ating mga farmers at lahat naman ng politiko. Pagka-eleksyon, sinasabi, tulungan natin yung mga magsasaka. So ito ngayon ang chance natin na ipakita na sincero tayo dito sa ating pangako, yung ating campaign promise, na tulungan yung mga magsasaka natin
sa pamamagitan ng action talaga. Put your money where your mouth is. Punduhan natin yung ating kahit yun lang mamili ka lang mamili ka lang ng produkto ng mga magsasaka natin, napakalaking bagay na po yun. So sana lahat ng LGUs ay tumulong sa marketing ng produkto ng ating mga farmers. As always, maraming salamat po sa inyong oras, National Irrigation Administration Administrator Engineer Eduardo Guillen. Thank you, sir.